Episode 300 na po tayo ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Huwebes, August 24, 2023. Napanood nga ni na Doc Yula sa ni Doc Joan yung balita kasi nga umabot sa kanila yung kaunting lindol na ramdaman talaga nila sa Apex. Ngayon, inaalala nila yung mga kasamahan nilang nagpunta ng symposium. Tatawagan daw nila sina Nurse Karen saka si Nurse Evan para makibalita kasi nga nag-aalala sila. Ngayon tinawagan ni Nurse Yula, wala namang sumasagot. Samantalang itong si Miko saka si Giselle, nag-aalala pa rin sila sa labas dahil nga wala nga silang balita tungkol nga sa mga kaanak nila na nasa loob pati kaibigan. Ngayon nakita na nila na nakalabas na itong si Doc Carlos saka si Doc Katie ng ligtas. Tinatanong ni Giselle kung nasa saan ba raw si Zoe saka si Annalyn. Biglang dumating na itong si Chang Susan, makikita nga daw talaga sila ni Lynette sa lugar na yan, para nga tagpuin si Annalyn. Ngayon sabi naman ni Carlos, hindi pa raw niya nakikita si Lynette kasi nga ang pagkakaalam nila pupunta ito ng flower shop. Hindi naman doon niya namataan si Zoe. Garon din si Annalyn, hindi niya na nakita pa dahil naglalabas din siya ng mga pasyente. Samantala itong si Annalyn, kino-comfort itong si Zoe. At si Zoe naman nagpapasalamat dahil nakita siya ni Annalyn. Ngayon, ito namang si Moira, pinagpipilitan yung lagusan na nakita niya kaya kinakailangan na rin niya umalis. Hindi na raw niya po pwede pang isama nila yung mga bata. Sabi naman ni Annalyn, Ma'am Moira, kahit po yung mga bata na lamang iligtas ninyo, isama nyo na po sila. Susunod po kami. Nagpumiglas talaga nagpumili to si Moira. Sabi naman ni Lindo, napakawalang niya talaga niya ni Ma'am Moira. Iniwan sila. So nagtanong yung mga bata, sabi, Doktora, makakalabas pa po ba tayo dito? Sabi ni Annalyn, Oo, tiwala lang. Maging positibo lang tayo, makakalabas din tayo dito. So naunang lumakad tong si Doc Lindon, sinusundan si Zoe. Samantalang nasa likod ng mga bata si Annalyn. Ito namang si Lynette, nawala na ang galit kay RJ. At ang inaalala na lamang niya yung makalabas sila sa flower shop kasi nga na-trap sila sa loob. Ngayon nasugatan tong si Lynette. Meron palang nakausling pa ako doon. Kaya nangyari, kumuha ng tela tong si RJ, tinali ng mahigpit yung braso ni Lynette. Sabi naman ni Lynette, tama na, okay na to. Samantalang tong si Doc Luke, tinutulungan pa rin yung kanyang pasyente. Ito namang si Moira, naglalakad na, kasama si Zoe. Ngayon meron silang nakitang isang ale na talagang sugatan, nakahiga, hindi kayang tumayo. Ngayon kailangan talagang gawin ni Zoe yung kanyang duty bilang doktor. Nagtatalo na naman yung mag-ina. Sabi naman ni Zoe, Ma, pagbigyan mo na ako, kahit anong pilit ang gawin mo, gagawin ko pa rin ang duty ko bilang isang doktor. Whether you like it or not, tutulungan ko siya dahil pasyente ko siya. Samantalang tong si Zoe, si Moira, sabi niya, hindi mo naman kaano-ano yan. Kaya dapat wala na tayong pakialam dyan. Iligtas natin ang sarili natin. Kung mahal mo ang sarili mo, Zoe, susundin mo ako. Nagtatalo po yung mag-ina, Talagang walang pakialam to si Moira. Napakasama talaga ng pag-uugali. Makasarili, diba? Ito namang si Lynette, humingi na rin siya ng tawad kay RJ. Sabi niya, pasensya ka na sa inasal ko kanina. Nag-aalala lang naman talaga ako kay Annalyn kasi hindi ko pa siya nakakausap hanggang ngayon. At naunawaan naman siya ni RJ kaya niyakap na rin siya. Samantalang yung mga bata natatakot, inaalala nila na yung teacher nila kung maliligtas pa ba. Nagkaroon ng nauna tong si Doc Lindon, kasi nga pinakikiramdaman niya kung meron ba talaga sila makikitang lagusan. Ngayon nakita siya ng isang pasyenteng lalaki na kailangan nilang tulungan. Eksakto naman, nagkaroon ng aftershocks. Ito pa yung malaking problema. Ayan, niyakap ni RJ si Lynette, natumba sila. Ito naman, naturingan nakakita sila ng isa pang pasyente, si Lindon. Nagkaroon pa ng problema, matras si Annalyn para maligtas yung mga bata, para hindi sila mabagsakan ng mga kisame. Nagbabagsakan yung mga bato. Ngayon, nabagsakan ng kisame itong si Doc Luke. Ayan, kamusta na kaya sila? Nabagsakan sila para silang palaman sa tinapay na naipit. Kasama yung pasyente niya. Ganito rin si Moira, nabagsakan din ng kisame. Kaya nawala siya ng malay. Kitang-kita ni Zoe yung pangyayari sa nanay niya. Gulat na gulat siya. Sabi niya, Ma'am, sabi niya, sigaw siya ng sigaw, ganyan. Mami, umiiyak na siya. Natatakot yung mga bata
kasi nga nagkaroon ng aftershocks. Tapos pinapakalma sila ni Annalyn. Ayan o. Sabi niya, ligtas na tayo, okay na. Tapos na, okay. Ang cute naman niyang manika mo. Aba, nakasuot pa ng pandoktor. Sabi nung bata, bigay sa akin to ng nanay ko bago siya pumanaw. Kaya sa tuwing natatakot ako, niyayakap ko lang itong manika na to para at least kahit papano, niyayakap ko na rin siya. Yun, so niyakap ni Annalyn yung bata kasi nga natatakot. Ito yung kamay ni Moira, wala na siyang malay. Ngayon, napabayaan na ni Zoe yung pasyente niya kasi kailangan niya iligtas yung nanay niya, si Moira. Si Moira nakarma mga kapuso sa sama ng pag-uugali niya. Saka sa lahat ng mga kasalanan ginawa niya, sinisigil siya ngayon. Naiangat ni Zoe yung napakabigat na kisame. Ayan, nakita niya si Moira walang malay, unconscious. Diba? Maluba talaga ang kalagayan niya. Sigaw na sigaw itong si Zoe. Humihingi talaga siya ng tulong. Ngunit yung nanay niya, wala pa rin talagang malay. Kahit anong gawin niya hanggang sa narinig siya ni Annalyn. Sabi ni Annalyn, si Zoe, humihingi ng tulong. Yun, umalis siya. Ito namang si Doc Lindon, kailangan niyang protektahan si Annalyn kasi cargo niya to eh. Susundan niya, ngunit nagpaalam muna siya sa mga bata. Kahit anong mangyari, wag kayong aalis dyan. Susundan ko lang si Doktora Annalyn, okay, babalikan ko kayo. Samantalang tong si Miko papasok na sa loob, ngunit pinigilan siya ni Chang Susan. Wag daw siyang papalok sa loob kasi nga delikado. Samantalang tong mga ambulance, saka tong mga itong mga fire truck, huli na dumating. Ngayon, itong mga pasyente, dumarami na kasi malapit lang din sila sa pinangyarihan nung insidente. Kaya inaasahan nila na dadami ang kanilang pasyente. Sabi nga nito ni Doc Meneses, no? Binigyan niya na ng paalala tong sina Doc John saka si Doc Yula. So hanggang ngayon wala pa rin daw siyang balita tungkol sa mga doctors and nurses na ipinadala ng Apex sa symposium, no? Pero kung magkaroon naman daw siya ng balita, ipag-aalam niya daw ito kina Doc Joan sa kay Doc Yula. Samantalang merong magkuya, magkapatid ito na galing nga doon nga sa symposium. Na-aksidente rin sila. Yung babae, tinatanong ni Doc Meneses kung nagsuka ba ito, nahilo, nawala ng malay, nabagsakan ng malaking bagay or mabigat na bagay sa ulo. Hindi naman daw. So nasugatan lang daw siya. Ayan, yung pala, mas malala pa pala yung kalagayan ng kuya niya. Yung kuya niya, ayan nahilo. So napaupo na lamang, sabi nung lalaki, Dok, asikasuhin niyo po yung kapatid ko, okay lang po ko. Sabi nung babae, kuya, nadulas ka kanina, di ba? Nadulas po siya. Hindi naman po siya nabagsakan ng kung ano-ano. Pero nadulas po siya kanina, Dok. Samantalang tong si RJ, sabi niya, mabuti na lamang talaga humiga ka sa akin, ligtas ka na ngayon. Yan. Samantala yung mga pasyente dahil pa rin mga sugatan. Ayan, tinutulungan pa rin ni na Doc Katie sa ni Doc Carlos na alalayan yung mga ibang sugatan na pasyente. Ayan ito pa lang si RJ may tama. Natusok siya ng bubog sa may tagiliran. So sabi niya, okay lang ako, muna ako alalahanin, Lynette. Yung pala, may iniinda na siyang sakit ng katawan. Ayan lumabas yung kamay niya. Nakita ni Lynette ang daming dugo. Nagulat to si Lynette. So nakita ni Lynette sa may tagiliran, may saksak siya ng bubog. Kaya pinaupo niya muna to si RJ sa may upuan. At tawag na sana siyang gumalaw. Sabi, huwag ka nang gumalaw. Upo ka lang dyan, ako na bahala, hihingi ako ng tulong. Sigaw na sigaw to si Lynette, ngunit wala talagang dumarating na tulong sa kanila. Grabe yung nangyari sa kanilang pagsubok. Bro mo, napahamak si Moira, pati si RJ napahamak din. Yung mga magulang nila na aksidente. Ito namang si Doc Meneses, tinatanong niya yung mga sintomas, kung meron ba raw itong nararamdaman o may nangyari kasi nakatunog na sila silang tatlo na meron talagang masamang nangyari. So bumulong muna silang tatlo, sabi nila kailangan nilang ipasitiskan yung pasyente hanggang sa nawala na nga ito ng malay. Kasi nga baka magkaroon ito ng hematoma, di ba? Yung hemorrhage sa ulo. Ulo yung matinding nangyari to sa pasyente, ulo yung napuruan sa kanya kahit wala siyang sugat pero baka may namuong dugo sa loob, diba? So delikado. Kaya nakita na ni Jesse si Doc Ken Prado. Sabi naman ni Doc Ken, hindi daw niya nakita si Annalyn pero si Zoe nasa loob at kasama si Doc Luke, So tinatawagan ni Giselle itong si Zoe, At dumating naman to si doktora, sabi niya,
magkakasama nga raw sina Annalyn saka si Doc Lindon. Nagkahiwalay na raw sila gawa nga ng kailangan nilang tulungan yung mga bata para mailabas dun sa loob ng gusali. Samantalang ito na, napuntahan na nga ni Annalyn tong si Moira na walang malay, natagpuan niya sina Zoe. Humingi ng tulong si Zoe, iyak ng iyak. Sabi niya, Annalyn, buti dumating ka, tulungan mo ko. Maya-maya pa, dumating na rin tong si Doc Lindon para alalayan at suportahan tong si Annalyn, tulungan sina Zoe. Ayan, nakita nila, unconscious itong si Moira. Yan. So, kinakailangan na nilang gumawa ng paraan kasi nga, yan, tinignan ni Lindon yung vital signs. So, humihingi pa naman siya pero wala siyang unconscious siya, wala siyang response. Hindi siya gumagalaw, hindi siya nagkakamalay. So, natunugan na ni Annalyn yung mga sintomas, diba? Na yung nangyari doon sa lalaki, nangyari din doon kay Moira. So natataranta na tong si Zoe. Sabi niya kinakailangan na natin siyang mailabas dito para madala sa ospital. Ito yung mga senyales. Unconscious due to blunt head trauma. Aniscosorrhea. Ayan withdraws to pain. Ayan, ito yung mga sintomas. Increase intracranial pressure from a possible cerebral hemorrhage. So kinakailangan talaga niyang madala sa ospital, kinakailangan niya na mailabas. Samantalang itong si Giselle, natawagan niya itong si Lindon at nagkaroon na rin ng signal sa wakas. At nasagot ito ni Doc Lindon, sabi niya magkakasama raw sila ni Zoe saka ni Annalyn, okay naman daw sila. Ngunit kinakailangan nilang trabahuin to dahil meron silang pasyente. At naririnig ni Giselle sa kabilang linya na sumisigaw itong si Zoe. Sabi niya, kailangan natin madala si ma'am sa hospital as soon as possible, urgently. Sumisigaw siya at humihingi ng tulong. Ayun na lamang yung naririnig ni Giselle. Kaya sabi naman ni Doc Lindon, ibababa ko na po itong phone, Ma'am Giselle, meron pa po kaming asikasuhin. So naalala ni Doc Lindon na meron siyang nakitang toolbox kanina, di ba? Nung kasama niya yung mga bata. Kailangan niyang umalis para kunin yun kasi kailangan nilang operahan muna si Ma'am Moira para magkaroon nito ng malay, di ba? Kasi panandalian lang, maaari siyang mamatay. So, kinakailangan nilang humanap ng mga tools pambutas doon sa ulo ni Moira, bubutasin din ulo ni Moira. Pero sa papaanong paraan? So, kailangan nilang maghanap talaga ng bagay na pambutas doon sa ulo. So, naisip nga ni Doc Lindon yung toolbox. Nakita niya yung barena, babarinahin yung ulo. Hindi naman siya advisable pang gamit ng opera. Kaya pinigilan nito ni Zoe. So, bahala na si Batman, di ba? Sabi naman ni Annalyn, itutuloy nila yung operasyon. So, abangan natin bukas mga kapuso, episode 301. Gumuho yung cellphone shop, na kung saan ibinenta yung ni Josa yung cellphone nito ni RJ, pati yun nadamay. So, tuluyan na kaya nga malilibing sa hukay yung cellphone nito ni RJ na nandoon yung mga ebidensya, ng mga krimen na ginawa nito ni Moira. At meron pang balita, si Doc Evan kay Nurse Karen. Dahil nga nasa loob pa rin sila nung gusali, binalita ni Nurse Evan na patay na raw si Moira. Gaano ito katotoo? Ito yung mga dapat natin pakatutukan, bantayan, abangan bukas mga kapuso. Episode 301, araw ng Biyernes. At alamin din natin kung makakaligtas pa ba itong si RJ kasi nasa bingit din siya ng kamatayan, parang naghihingalo na siya dito. Makakaligtas kaya itong si RJ? At totoo kaya yung balita na patay na nga itong si Moira? Ito yung dapat nating pakatutukan bukas mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like this video at i-share mo na rin to sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.